Hello guys, and most especially to our Professor Dr. Edwin Arboleda. I'm here again to teach you another video tutorial. Dito naman ituturo ko ang paggamit ng wika at kung paano ito i-download. So first, punta muna tayo sa ating web browser. First, explain ko muna yung wika. Ito kasi yung machine learning. So, yung alternative nito is yung MATLAB nga. Kaso yung MATLAB hindi siya kailangan siya ng license para magamit. So, itong machine learning na ito, libre lang siya gamitin. So, first i-explain ko muna sa inyo what is wika. Punta lang tayo sa kanyang website. Wika, this one, Wika 3 machine learning software in Java. So Wika is a collection of machine learning algorithms for data mining tasks. It contains tools for data preparation, classification, regression, clustering, associated rules mining, and visualization. Found only on the islands of New Zealand. The wika is a flightless bird with an exquisitive nature. The name is pronounced like this, and the birds sound like this. Wika is open source software issued under the GNU General Public License. We have put together several free online courses that teach machine learning and data mining using wika. These videos of the course are available on YouTube. Wika supports deep learning. So yun nga, dahil sa hindi na natin kailangan ng license para lang gamit ang isang para lang makapag-train tayo ng data tulad nga ng MATLAB. Etong wika, it is an open source, so meaning libre siya. Ida-download lang natin siya para magamit, then at the same time para matulungan din tayo sa ating ginagawang mga research. So first, dahil nandito na tayo, ano naman natin is da-download natin. So paano ba ito i-download? So dito lang tayo dito sa getting started. Sa baba niya may download, then scroll down nyo lang baba nyo hanggang makita nyo tong stable version. Then sa stable version, iba't iba kasi yan merong Windows, merong pang Mac OS, yan, may pang Linux na software, mga OS firmware din yan, di ba? So, since ang gamit ko Windows, eto, click nyo lang to. Eto, click here to download. I-click nyo lang yan. Then yan, mag-automatically download. Hintayin natin yan. So, since ako, ko na siya na download ko na siya, hindi ko na siya kailangan pa i-download ulit. Dito ko siya pag na-download niyan, ito ang makikita nyo files, ganyan itsura, wika. Then sa setup nyo lang, install nyo lang kahit kung saan nyo gusto lagay na directory folder. So ayun, na natin, for example, na i-download na natin tong wika, na-download na natin siya. So first, ang kailangan na natin gawin is ituturo ko naman sa inyo kung paano siya gamitin. So pag gagamitin natin siya, so for example lang, for the purpose of demonstration, kukuha ko ng reference sa mga research ni Dr. Edwin Arboleda. Search natin sa Google is Google Scholar. Search nyo lang Google Scholar, then yan, direct na kayo Google Scholar. Then click nyo lang tong Google Scholar, then search nyo si Dr. Edwin Arboleda. Yan, lalabas yung profile niya. Ngayon, lalabas na yung profile niya, click nyo lang yan. Yan, pagka click nyo dyan, lalabas lahat ng mga na-publish niyang research. Ayan, ang dami. So for example, kasi meron akong data na ito nabigay din sa amin ni Dr. Edwin Arboleda. So for example, dito ako magbabase sa classification
Classification of coffee bean species using image processing artificial neural network and k-nearest neighbor. So, click nyo lang yan. Pagka-click nyo, para ma-download nyo siya, eto, makikita nyo to. PDF from ResearchGate. Diba tinuro na sa atin yan yung nandun din siya sa video ko na makikita nyo kung paano mag-download ng mga open source journal o free article para magamit natin sa ating mga research. Ito, nasa ResearchGate yung ano ni sir, open lang natin para ma-download natin. Yan, nabuksan na natin. Then once na open na natin, download nyo lang. Ito for demonstration lang to. So for example, ito yung gagawin ko siya ng data. Itong ano na to, research na to. So pangalanan ko na lang is classification of coffee bean species. Yan. Download ko siya. Yan, na-download ko na siya. Dito na siya sa ating download folder. Yan, classification of coffee beans. Then open nyo lang siya. Then once na open na natin, ayan, makikita na natin yung kanyang research. Yan. So kung mapapansin nyo, di ba may introduction, methodology, yan, methods, analysis. Kung mapapansin nyo itong mga to, no? Meron tayo ditong mga neural networks, itong mga graphs. So para ina-analyze din yan, hindi lang basta gagawa ng graph. Kumbaga ina-analyze natin using our machine learning. Doon natin makukuha. For example, ito na lang. For example, ito, diba meron kang training, meron ka ring testing. So kunwari meron kang 60 sample, dun sa 60 sample mo 54 lang yung ite-train mo, then yung 6 dun yung ite-test mo, parang ganon. Ito para nagawa tong graph na to is galing nga doon sa pag-aaral through machine learning software, which is yung wika na ituturo ko mamaya. So yan, ang iti-train niya itong Robusta, Excelsa, and Liberica. At yung testing niya unknown pa. Yan, nakikita natin. Yan, meron na naman, di ba, may graph, ito mga picture representation. Then again, meron na naman tayo nakita, meron na naman table. Yan, a table which is ito yung nagre-range ng Robusta, Excelsa, and Liberica. Sa shape features naman to, shape. Then kung mapapansin nyo, ang alam ko ang gamit dito sa table na to, matrix dun sa MATLAB pa, kasi ang gamit ata ni sir dito is MATLAB. Ngayon meron naman din dun sa wika, mamaya ituturo ko. Marami pang visual representation. Ituturo ko. Ito sa matrix to, makikita natin yung Robusta, ang efficiency niya, ang percentage niya is 100%. Bakit? Is kasi meron siyang 20 samples pero walang error na nakuha. Ibig sabihin malinis na pure Robusta tong na to, coffee beans. Then sa Excel, kung mapapansin nyo, meron siya dapat dito 20 samples kasi 60 samples overall yan, pero naging 19 lang at napunta sa isa yung Liberica. Ibig sabihin efficiency niya is 95%. So nagkaroon ng error na isa, which means ang representation nito base sa pag analysis is ngayon di ba, imbis na Excelsa, yung isa ang na-identify niya dito sa data is naging Liberica, kaya yun 95%. Then dito sa Liberica 19 ang pumasok, same lang din sa Excelsa, and may error na isa napunta naman sa Excelsa, so 95%. Mapapansin nyo, hindi na masama kasi ang taas ng percentage. Ito ang importante pagdating sa paggawa ng data analysis. Dapat mataas ang percentage natin at yung training time natin ay mabilis.
Ayan, yan yung mga graph. Ito nga, yung sasabi ko kanina, ayan, may mga percentage. Maka-classify natin percentage, then may kinuha niya yung mean. Ayan. So, ayan, na ano na natin, na dito sa research ni Sir, na-identify na natin tong iba't ibang mga table na to. Kung para saan ba to, kung paano ba to nakuha, kung paano ba to na-i-process. Ngayon, tuturuan ko kayo for the sake of demonstration is kung paano naman yung pag-train ng data. So ito nga, binigay din sa amin ni Sir na dataset niya. Dito yan ang galing sa green coffee beans din. Ito, so for example, nakakuha na tayo kasi pwede tayo magkalap ng iba't ibang mga data. Marami naman data yung mga na-publish na ibang tao. Pwede natin tignan lang natin kung tama yung mga parameter na mga na nandun. So ito, kunwari for example, for the sake of demonstration is ito na, open ko yung file na binigay sa amin ni Sir. Ayan, kung mapapansin nyo, naka XLS format siya. Ayan, naka ano siya, ayan, XLTX pala, XLTX format. Kasi dun sa kahit MATLAB naman kahit MATLAB o any machine learning, alam ko ito tulad ng Wika, ang tinatanggap niyan is yung CSV na Excel. So tong Excel na to, madali lang naman yan. Punta ka lang sa file para maka-convert natin, gagawin natin CSV, then save as ulit natin, then browse, then download, then ibahin na lang natin para demo ito. For example, gusto ko lang siya gawin yung date na lang, 09/21/2021. Yan, date na lang para di ako malito. Then dito sa save as type, pindutin nyo lang sa bandang baba, makikita kayo dyan na naka CSV. Ito, comma delimited. Ito pala, MS-DOS. Try natin MS-DOS. CSV, save. Hindi siya valid. Ayusin na lang natin yung format. So 1 lang, for example, 1. Ayan, naka MS-DOS CSV yung format natin. Importante dyan basta naka CSV yung Excel file. Then ayan, na-convert na natin yung into .csv. Open naman natin yung Wika. Ito yung machine learning na gagamitin natin software para makuha yung mga efficiency ng data natin. So para magamit to, pindutin nyo lang itong tools, then dito ka sa ARC viewer, then file, then open, then yan, punta ka sa convert natin. Punta muna tayo sa SSD user administrator, nasa downloads. Ayan, nasa downloads file kasi. So ano lang muna natin, pwede nyo siya all files, pero convert naman natin siya sa CSV. Pwede yung .csv. Ayan, lumabas 1.csv. Click nyo lang yan, then open. Ayan, lumabas na yung mga perimeter area equivalent roundness plus nung mga samples ni Sir na diba, yung kanina, iba't iba, Liberica, mga ganon, Excelsa, dun sa green coffee beans classification na yun kasi yung itatrail niya yung mga yon dito sa mga perimeter na nilagay niya dito mag-identify. So pag nalagay na natin yan, dahil nga kaya nga ARF ang pangalan niya, i-convert pa natin yan into ARF file din. So save lang natin, then naka .arf na siya. Ayan, naka .arf,
Then, isi-save natin siya. Sabihin natin sa downloads. Pero number 2 para di natin malito. Demonstration lang naman to. So, save natin. Yan. Pag na-save na natin, then, pwede natin i-close. Tingnan natin kung na-save na. Ang.r. Ayan. Meron tayong 2.r. So, after nun, na ano na natin, na i-convert na natin into .r file. Ngayon, ang gagawin naman natin, punta tayo sa Explorer. Click nyo lang yan. Explorer. Yan. Then, sa Explorer, pag open nyo yan, is open file. Click nyo lang open file. Then, again, dahil nga mahirap hanapin ka, advice ko na lang kung mag-ano kayo, lagay nyo na sa desktop kung di kayo sanay hanapin sa downloads, kasi nga di nyo makikita dito yung download folder dahil nakalagay yun sa ating operating system. Dito sa C, kung gusto nyo man direct sa download, hanapin C lang, user, administrator, and then downloads. Then yan, naka-R file. Ito number 2, na-convert na natin yung data. So, napakadali lang gamitin. So, open nyo lang. Ayan. Lumabas na yung mga lumabas na yung mga class ng ano natin. Ng samples, which is na yung Liberica, Excelsa, saka yung isa. Ano mo pa lang. So, for example, ano naman ito? Demonstration. So, ayan nga, lumabas na rin yung mga perimeter, area, perimeter, equivalent, roundness, at saka yung class. Gusto nyo siya i-remove, kunyari, na sobrang lang kayo ng, kasi nga, is, nakagkalap lang naman kayo ng data, for example, sa ibang, tao, nakakuha kayo ng dataset, pero yung isang perimeter is gusto nyo tanggalin, kasi, hindi nyo na siya kailangan. Click nyo lang to, then remove. Pero ito, kailangan naman to lahat. So, ang next na natin gagawin is click natin tong classify. Itong classify, meron tayong makikita dito, cross validation, false. Ibig sabihin, ito yung parang partition ng ating data samples. For example, we have 60 samples. If we have 60 samples, then 60 divided by 10, so 6 na lang, di ba? 6, which means that we have 54 train data, and we have 6 testing data. Parang ganon. Pino-folds niya. So, ayun, ito yung meaning ng cross-validation folds. Then, after nun, ito yung classifier. Choose lang tayo. Marami dito iba't ibang classifier mode. Lahat yan pwede natin i-try. Ano kagandahan para bakit lahat to dapat natin subukan, pagtiyagaan, para mahanap natin kung ano ba yung magandang classifier na nababagay na sa data natin, kung ano ba yung magbibigay ng mataas na percentage dun sa data natin, diba? For example, ito, napili ko BaseNet classifier. Ito, BaseNet classifier, for example lang to. Then, nakanan, then i-start nyo lang. Yan, napakadali lang gamitin, diba? User friendly yan to. Kasi ang napag-aralan ko din yung MATLAB, maganda siya, kaso nga diba may license. At aside from that is medyo kailangan medyo may alam ka din pagdating sa mga simple or basic na pagkalipot ng mga kasi marami ka rin pipindutin bago ka maka-access, bago ka mapunta dito sa cross validation, marami kang ipipindutin. Pero dito nga sa Weka, nakita ko na sobrang user friendly siya, napakadaling gamitin. So yan, nakahanap na tayo for example ng classifier na BaseNet. Start nyo lang siya, click start. Ayan, so nakita nyo ang taas ng natin, 92.94%. Mataas na yan, pero hindi pa yan yung pinakamataas kasi napakadami nating classifier. Kung isa-isahin natin yan, baka may makita pa tayo
naging 98, 99. So yun, sobrang taas nun, sobrang ganda nun na gamitin as our classifier dun sa data natin. Kasi itong classifier, ito na yung magre-represent dun sa ano natin yung pinakita ko kanina. So magre-represent ng first efficiency ng mga ano natin, dahil nga itine-train natin yung mga numerica, Excelsa. Ito yung magsasabi na ito correctly classified instances, diba 92.94%, napakataas. Then aside from that, ang importante pa makita dyan is hindi lang to. Kasi for example, nakakita ka dito ng classifier na same percentage, ganito, pero ito na yung pinakamataas mo na test, ito na. Pero ang kaibahan is dito ka dapat titingin din sa training time. Ito nakita mo 0.03 seconds. What if yung nakita mo na kasunod na mataas nito, kasunod na mataas din ito, is same sila ng ganito din na percentage, pero ang nakita mo naman doon hindi 0.03, for example lang 0.08 or 0.10, ibig sabihin mas mabagal yon. Ito mas mabilis pa rin, mas mabilis yung training time niya. So ito pa rin yung pipiliin mo classifier. So try pa nating ibang classifier. Punta tayo sa Meta. Sa Meta, for example, ito nga yung example ni sir na Logit Boost. Ito for the sake of demonstration, then start lang natin. Ayun, nakita nyo, iba may mas mataas pa doon sa isang na-train natin. Ito 93.73% naman, at ang training time niya naman is 0.09 seconds. So ito is 0.03 seconds, ito 0.09. Ano siya, medyo mas mabilis nga ito isa, kaso yung percentage niya mas mataas. Dito ka pa rin magbabase. Bali ang basehan niya, percentage muna bago yung training time. Parang ganun. Kaya for example lang is, ayan, alam na natin mag-classify ng data, ng classifier ng data. Then ang final na ituturo ko naman is yung paano naman katulad nung nakita nyo kanina, yung may mga graphical presentation. Kasi sa MATLAB, ang meron sila kasing advantage, may disadvantages, parang ganun nangyari. Kasi sa MATLAB, napakadali lang lumabas yung mga graphical representation. Once na try mo na lahat ng data, automatically lahat ng classifier lalabas. Unlike dito, manually. Kagandahan lang din, syempre nga libre. Yun, kaya at saka madali siyang gamitin. Pero pagdating sa graphical representation, parang para sa akin mas maganda ang MATLAB dahil nga kompleto siya ng iba't ibang form at napakadali na i-click mo na lang isang graph, ayun, may graph ka na, pwede mo na agad i-save. Pero try natin dito, meron din naman dito, try lang natin dito sa visualize, meron siya. Meron tayo nitong, ayan, so dito for example sa area, click natin yan, yung area nya, ayan, ito yung area nya, ito yung graph ng area nya, ayan, ito sa area to, ito yung iba't ibang ano naman, graphical representation. Ayan, kung mapapansin mo, medyo medyo maganda siya, kaso medyo para sa akin medyo mahirap lang siya gawa ng graphical representation, no? Kasi nga parang nakikita ko medyo limited pa siya sa user interface Unlike sa MATLAB, talagang kompleto, may matrix, madali mo ma-analyze yung data. Ito ma-analyze mo naman na pag makikita mo, di ba, yung may mga XX, yung mga error, makikita mo din yung mga overlapping sa data, ma-identify mo. Ayun, pero dahil nga ito for the sake of demonstration lang naman, at nakita naman natin yung classify tayo kanina, na alam na natin kung paano maglagay ng ng data, paano ma-identify yung pinakamagandang classifier na lagay natin sa data. Kasi hindi tayo pwede maglagay na sa classifier ng 70%, 60%, ang baba nun para sa data natin. Kailangan
at least mga ganyan, 93%. Ito pwede rin to, 92. Pero mas mataas pa dito kung may makita tayo, mas maganda. Then sa visualize lang, yun lang yung disadvantage. Pero nakita ko ang advantage nga nung MATLAB is ang dami niyang graphical representation natin magagamit para sa research na gagawin natin. So kung pwede din naman, kung may makita tayo ibang pang graphical representation sa internet, pwede din yun kasi meron na tayo kumbaga meron na tayong percentage. Lalagay na lang natin ang percentage, lalagay na lang din natin tong training time. Ayun, so I hope marami kayong natutunan at ayun lang, maraming salamat sa panonood and God